Madami ang nasabik at natuwa para sa bagong model na 2025 Yamaha Mio Aerox. Dahil na rin sa mas upgraded version nito, plus syempre, ito na yata yung pinaka-loaded sa tech features. And para dun sa mga idol natin, nagsasabi baka ito ay maging tipid version pagdating sa Pilipinas, antayin na lang natin ang magiging final dito sa atin ng Yamaha Motors Philippines. Mga idols, itong bagong 2025 Yamaha Mio Aerox turbo version ay mayroon na siyang mga katulad na specs sa R15M ng Yamaha sports bike. Dahil na rin sa kanyang bagong taillight design kung saan pareho na sa ating R15 at display mode na sport kung saan meron siyang lap timer, same din sa ating track display mode ng R15. Mga idols, yung kanyang ilaw may bago ng projector lap, mas brighter at mas maliwanag ang ilaw natin ngayon dito, Plus ito nga yung kanyang headlight design, ibang-ibang klase na. Mas maporma pero marami pa rin na nagsasabi sa atin na mas pogi pa rin daw ang old version. Pero syempre depende pa rin yan sa tumitingin. May kanya-kanya tayong taste. Isa pang kagandahan dito, ang braking system ng bagong Yamaha Mio Aerox, double disc na ang ating front brake, naka-disc brake, and sa ating likod, naka-disc brake na din. Ayan, sa wakas, pinakinggan na rin ng Yamaha Motors yung lahat ng reklamo, dahil sa Mio Aerox na to, naka-drum brake sa likuran. At yung kanyang bagong front suspension, mas pinalaki pa nila ang diameter, 30mm na, mas mataba na yung inner tube niya. Mas stable yung rides natin dyan at ang bagong infotainment display TFT na ang ating panel. And pwede mo pang iselect kung anong display mode ang gusto mo. Meron tayong dynamic mode, street at sport mode. Ayan po yung may parang lap timer. Mga idols, eto para sa akin mas maganda talaga yung bagong display nito. Mas informative versus dun sa old model. At sa turbo version, same pa din yung ating keyless. Meron pa rin tayong Yamaha Smart Keyless System, katabi yung bukasan ng upuan at ng fuel cap. Siyempre maganda at convenient para sa isang rider pag naka-keyless system ka. The best pa dyan, meron din tong answer back system at anti-theft alarm. Ang ating namang compartment sa left side, nandyan naman ang USB charger. So hindi na siya socket charger na kailangan pong bilhin ng adapter. Para naman sa ating fuel cap, meron tong capacity na gas na 5.5 liters. So hindi nila in-update yun. Pareho pa din. At fuel consumption naman to 45 km per liter. Ganun pa rin yung ating pinaka-luggage compartment. Malaki pa din. May total to na capacity 24.5 liters. So marami pa rin tayong madadalang mga gamit. Overall, yung ating body design, may mga nabago rin sila. Gaya nitong sa ating bandang likuran. So yung hawakan ng ating passenger dyan sa ilalim ng pinakaupuan. And in-improve din yung pagkakagawa ng mismong seat ng ating Aerox. So naka-stitches na rin siya, mas premium looks. Ito yung bagong taillight design natin para sa ating Mio Aerox 155. Again, ang ganda, Plus yung ating pinakailaw na signal light. Yan na rin po yung mga nakalagay sa mga big bike ng Yamaha, Kagandahan dyan, ang ating rear suspension ay naka-dual shock absorber. Plus ang ating pinaka-rear brake nga, ayan po, naka-disc brake na, So solid na yung stopping power natin at standard na rin sa turbo version ang traction control. So magandang safety features yan. Ang Aerox ay meron na ring traction control. Sa turbo version lamang yan makikita. Very wide din ang mga tires na ginamit. 14-inch ang mga sukat, harap at likod. At syempre, ang makina na Yamaha Electronic CVT turbo version lamang yan. Pagdating sa mga standard at yung Cyber City, same engine pa rin po ng 155 na meron tayo with BBA and Blue Core engine. And para naman sa ating bagong turbo version, meron tayong Yamaha Shift kung saan may acceleration tayo. Pwede nating pumili ng number 1, low, number 2, medium, at number 3, high. Depende po kung saan po kayo papunta at ano po yung gusto nyong maging acceleration nyo. Kung gusto nyo mabilis, syempre high yan. And meron din tayong driving modes, T-mode or yung kanilang town mode commuting, urban area tayo, nasa city, yan, parang normal rides natin. At meron tayong S-mode or sport mode, kung saan mas sporty, mas malakas yung hatak ng engine. So pwede nating iselect yan dun sa ating switches and button at makikita mo yan
pag naka-enable na yan dito sa ating TFT infotainment display. Ayan mga idols, kitang-kita naman po ninyo yung kanyang napakagandang TFT panel. So kita na lahat yung information, speedometer, RPM, clock sa bantang ibabaw, at syempre yung Y-Connect. Meron tayong phone connection, messaging, navigation, at iba pa. So meron tayong tatlong display nga. Sabi ko nga sa inyo, dynamic display, sport display, at street display. Ayan yung parang merong lap timer. Same din yan na style, di ba, para sa ating R15. Meron siyang track mode, para talagang sporty ang ating bagong Yamaha Mio Aerox Turbo version. And ang engine nga natin ay same pa din, 155.4cc. Yan po yung single-cylinder, single overhead camshaft, liquid cool, 4 valves, CVT transmission, at para sa turbo meron yan electronic CVT. And mga idols, ang kanyang max power ay 15.4 HP at max torque 14.2 Nm. Mapapansin nyo, lumakas na yung torque nito. At yung ating pinaka-compression ratio, 11.6/1. So yan po yung ating pinaka-specs para sa ating engine type. And para naman sa dimension ng bagong Mio Aerox, yan po ay may seat height na 790mm. So perfect yan sa mga Filipino riders. Asahan na natin na kayang-kaya nating i-rides to, walang problema. At ang kagandahan din dyan, yung weight nito, para sa turbo version, meron yan total na 130 kilograms. Cyber City version, may total na 127 kilograms. At ang bagong standard version, may total naman na 125 kilograms. Yan po yung ating bagong weight or bigat ng Mio Aerox 2025 model. Mga idols, yung mga color version or color option, kayo na pong bahala. Pero siyempre, asahan na natin, mababago pa yan pag dinala sa Pilipinas to. Hopefully, yung turbo version na matte dark gray ay ang ating makita sa Pilipinas. At yung kanilang ultimate, alam nyo yung ultimate, meron siyang equipped na steering damper. So mas stable, mas maganda yung ating mga cornering. Para sang sa pang racetrack, So mas maganda yung rides natin doon. And mga idol, sa mga gustong bumili nito, siyempre mag-aabang tayo sa Pilipinas. Hopefully hindi na patagalin niya ng Yamaha Motors Philippines. Kasi siyempre, ang market ngayon, dinodominate na ng mga Chinese brand. Ang dami nilang nilalabas ng mga bagong model na mga scooter, especially sa ganitong segment. Kaya dapat bilisin na ng Yamaha Motors Philippines kung gusto nilang bumenta ng maganda next year, 2025. Dali na nila itong napaka-formang bagong Aerox 2025 Turbo version. Yan po yung ating i-request sa kanila. Kaya mga idols, salamat sa inyong pagsuporta. Lagi lang kayo tumutok sa ating YouTube channel. Kung aabangan nyo to, dan po, ibibigay ko sa inyo yung pinaka-update. Once na may makuha tayong final date ng releasing nito sa Pilipinas, i-update ko kagad kayo dyan. Kaya don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow nyo ako sa ating Facebook page para sa ating update. And once na available na yan mga idols, tutulungan natin kayo makabili ng unit ninyo through our friendly dealership dyan po sa Guanzon. Marami silang mga Yamaha store. At syempre, mauuna na kayo dyan. Basta mag-PM lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. Ride safe po!